Welcome po sa ating bagong kwento. Ang ating bagong kwento ay pinamagatang nagbayad siya ng babae para patigasin si Junjun. Kung bago ka pa lamang sa aking page ay huwag mo namang kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na aking i-upload. Heto na at sisimulan ko na. Kararating lang ni Denver sa kanyang kondo nang biglang mag-ring ang kanyang phone. Inilapag niya muna sa sofa ang kanyang bag at nagtungo sa ref para kumuha ng tubig bago sinagot ang makulit na tumatawag sa messenger. Napangiti siya na makitang si Jason pala ang tumatawag. Nagre-request pa ng video call ang mokong. Pinindot niya ang video button at, "Babe, bilisan mo pa, please." Daing ng babaeng nasa video habang mabilis na kinakabayo ng kanyang kaibigang si Jason. Sarap na sarap sa ginagawa nito ang babae. "Dude, wag mong papatayin ha. Panoorin mo lang kami. Tatapusin ko lang to. Malapit na ako, babe." Yun lang at parang nakikipaghabulan na ito sa 10 kabayo sa pagbayo sa babae. Napailing na lang si Denver. Sira talaga itong best friend niya. Nakakasiguro siyang may masama na naman itong binabalak. Pinagbigyan niya ito. Pinanood niya ang dalawa hanggang sa matapos. Napailing siya. Nakaramdam siya ng inis sa babae dahil wala itong kahiya-hiya sa sarili. Tila nasisiyahan pa ito habang pinapanood niya. Tumitingin ito sa kanya na tila iniinggit siya sa ginagawa ng mga ito. Inilabas pa ang dila na halatang sanay na sanay sa kanyang ginagawa. Wala namang dating yon kay Denver. Kung dati-rati siguro, nag-iinit na siya sa ginagawa ng mga ito. Pero ngayon tila bato ang kanyang pakiramdam. Tinapat na siya ng kanyang doktor na wala na siyang kakayahang makaramdam pa ng mga ganong bagay at lalong wala na siyang kakayahang makapagpaligaya pa ng babae. Tanggap na niya ang kanyang kapalaran. Tanggap na niyang tumandang mag-isa. Matagal na panahon na ring nawala sa kanya si Maxine. 8 taon. Napakahabang panahon ngunit nanatili pa rin ang masasayang alaala nilang dalawa sa puso at isipan niya. Kahit ang damdamin niya ay hindi pa rin nagbago, ito pa rin ang sinisigaw ng kanyang puso. "Dude, ano? Kumusta naman ang pinanood mo?" Nakangising sabi ni Jason sa video call na nagpabalik sa kasalukuyan kay Denver. "Baliw, pati ba naman ang ganyang bagay, kailangan mo pang ipapanood sa akin?" Natatawang sagot niya dito. Nakahiga na ang dalawa sa kama at nakabalot na sa kumot ang walang saplot na katawan ng mga ito. "Dude, ginawa ko lang ito para magising ka sa matagal mo ng pagkakatulog. Hindi dapat ganyan. Dapat nga may pamilya ka na ngayon. Kung hindi lang dyan sa pesteng aksidente na yan." Tila inis na pahayag nito. "Dude, tanggap ko na kung anong kapalaran ko. Alam kong ito ang parusa sa akin ng Diyos." Mahinahon niya sabi dito. "So paano na ngayon ang mga magulang mo? Hindi ka ba naaawa sa kanila? Denver, kailangan nila ng isang apo na mula sa'yo. Matanda na sila. Hindi man sila nagsasalita pero alam ko na iyan ang kagustuhan nila." Medyo tumaas na ang boses nito. "Jason, alam mo naman ang kalagayan ko, di ba? Narinig mo na rin na ipinagtapat sa akin ni na mama ang lahat. Wala na akong pag-asa." Tila walang emosyong sagot muli niya dito. "At paano mo ipaliliwanag ang nangyari sa iyo noon sa beach resort na pinagbakasyonan niyo sa Laguna? Dude, senyales yun na may pag-asa ka pa." Tila nauubusan ng pasensyang pahayag nito. "Alam mo dude, hayaan mo na lang ako. Ang asikasuhin mo yung katabi mo. Parang humihingi pa ng isang round eh." Sabay tawa ko at pag-iiba ng usapan.
Natawa naman ito sa sinabi niya. Bahala ka na nga. Sabi na lang nito. Ano babe, isang round pa ba? Nakangising tanong nito sa katabing babae. Malandi namang tumango ito sabay tingin sa kanya ng malandi at kagatlabi nitong bumangon sa kama. Tumambad sa kanya ang makurba nitong katawan at walang babalang tumuwad paharap sa kanya. Kaya kitang kita niya ang perlas nitong nangingintab dahil sa natuyong kataas ng mga ito. Sabay patong sa ibabaw ni Jason at nagsimula na maging hinete. This is heaven dude. Ang sarap. Sabi nito sa kanya habang damang-dama ang ginagawa ng babae. Sira ka talaga. Sige na. Babay na. Puro ka kalokohan eh. Sabi niya dito at sabay end ang tawag. Napapailing na nagtungo siya sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang picture ni Maxine na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Tinitigan niya yon at hinalikan sabay dala sa kanyang dibdib. Mahal na mahal kita Maxine. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Handa akong tumandang mag-isa kasama ang mga masasayang alaala mo. Kausap niya dito. Tila walang siglang tumayo si Denver sa pagkakaupo sa kama at lumabas ng kwarto. Nang bumalik ay may dala siyang beer at pulutan. Nakasanayan na niyang uminom bago matulog. Hinahayaan niya sariling malango sa alak kapag gabi hanggang sa makatulog. Sa umaga naman, sup-sup siya sa trabaho para hindi niya indahin ang matinding kalungkutang bumabalot sa kanyang pagkatao. Dati nanindigan siyang hindi mag-aaral ngunit sa kapipilit ng kanyang magulang inapapayag na rin siya sa huli. Nagtapos siya sa kursong civil engineering kahit siya ay naka-wheelchair lamang. Sa lahat ng tagumpay niyang ito, ang kanyang ina nagsakripisyo. Nagbitiw ito sa trabaho para masamahan siya nito sa universidad. At nang nasa huling taon na siya sa kolehiyo, nagpasa siyang sumailalim na sa therapy. Kaya naman bago ang graduation ay nakalakad na siya. At ito na nga, sa loob ng isang taong pagtatrabaho sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan, na-promote agad siya bilang assistant manager. Marami ang bumilib kay Denver. Kaya naman hindi maiwasan ang mga babaeng nagpapalipad hangin sa kanya. Ngunit syempre walang dating ang mga ito sa kanya dahil iisa lamang ang babaeng laman ng kanyang puso. Iyon ay walang iba kundi si Maxine, ang kanyang pinakamamahal na si Maxine. Ilang bote ng beer ang kanyang naubos bago nagpa siyang matulog habang yakap-yakap ang litrato ni Maxine. Samantala, Nay, ako na po ang magsasampay ng mga iyan. Tatapusin ko lang po muna itong hinuhugasan kong pinggan. Sabi ni Charlotte sa ina. Naaawa siya dito dahil kahit halos hindi natantanan ng ubo ay hindi pa rin tumitigil sa paglalabada. Naku, na bata ka. Ako na magtatapos nito. Ang mabuti pa, pagkatapos mo dyan ay magpahinga ka na. Maaga ka pang gigising bukas. Di bang sabi mo, pang umaga ka na ulit? Tanggi nito. Opo inay, pero inaatake na naman po kayo ng matinding ubo. Sige na po nay, pumayag ka na po. Tingnan nyo nga po, hirap na naman kayong huminga. Anak, wala ito. Konting pahinga lang to. Alam mo naman kasi lakas naman ako ni Wonder Woman. Nakangiting sabi nito sa kanya. Natawa na siya sa pagbibiro nito. Halata sa mukha ng kanyang ina ang pagod. Ngunit kailan may hindi ito nagreklamo. Awang-awa siya dito dahil kahit mahigit na isang buwan ng ubo nito ay hindi man lang niya makuhang ipa-check up ang ina. Patuloy pa rin itong kumukuha ng labada kahit sinasabi niya ditong wag na muna maglabada dahil nga parang mas lalo pang lumalala ang ubo nito. Sa bagay, hindi niya ito masisisi. Napakalit ng kanyang sinusweldo mula sa pagiging food court attendant. Kung iyon lang ang kanilang aasahan baka mamatay sila sa gutom ng kanyang ina. 22 pa lang si Charlotte. Pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit dahil nga sa problemang pinansyal ay hindi na siya nakatungtong pa ng kolehiyo. Maraming racket na sinasamahan si Charlotte kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Kahit ano pinapatos niya basta kumita lang. Para kasi iyon sa pangangailangan nilang mag-ina. Upa pa lang ng bahay medyo masakit na sa bulsa. Inay, ako na po dyan. Sige na po, huwag na matigas ang ulo.
Mamaya po niya lumala pa yung ubo nyo. Ayoko po nakikita ka ng ganyan. Kung sana lang malaki ang kinita namin ni Leslie doon sa huli naming racket. Di sana napadoktora na po kita. Patuloy na pangungumbinsi niya dito. Kalaunan ay pumayag na rin ito. Pumasok na ito sa bahay at siya nang nagpatuloy sa ginagawa nito. Nang matapos, nagpasya na rin siya magtungo sa silid. Bago siya nahiga sa papag ay kinuha niya ang cellphone mula doon. Pinanood ang isa sa pinakapaborito niyang video. Isang video nag-viral 8 taon ang nakakaraan. Ang video nagpantig sa kanyang puso. Dahil ilang beses na niya itong iniyakan. Awang-awa siya sa lalaki na hindi niya may paliwanag, ngunit parang nararamdaman niya ang sakit na nararamdaman nito. Pagkatapos ay nakatulog siya at nagpahinga. Nagising si Charlotte sa pagtunog ng kanyang cellphone. Tiningnan niya ang oras sa relong pambisig. 3:00 pa lang ng madaling araw. Kinuha niya ang cellphone na nasa ibabaw ng kanyang Durabox at tingnan kung sino ang tumatawag. Si Leslie, ang kanyang best friend at kababata na rin. Dahil sa hirap ng buhay ay nakuha nitong pumasok sa bar bilang isang babaeng mababa ang lipad. Hindi na rin kasi ito nakapagtapos ng pag-aaral katulad niya, lalo na madisgrasya ang kanyang ama sa pinagtatrabahuan nitong construction company. Nahulog ito mula sa 3 palapag. Mabuti na lang hindi ito nasawi na mangyaring aksidente. Iyon nga lang habang buhay na itong baldado dahil kinailangan putulin ng dalawa nitong mga paa. Kaya naman bilang panganay na anak, si Leslie ang bumalikat ng lahat ng tungkulin ng kanyang ama. Ang ina naman nito ay isa ring masasakitin kaya hindi rin ito makatulong sa kanya. Kaya ang trabaho lang na ito ang naging paraan ni Leslie para mabuhay ang kanyang pamilya. Kadalasan itong hinuhusgahan ng mga kapitbahay at mga kalugar nila, pero hinahayaan lang nito ang mga iyon. Ang mahalaga dito ay may taguyod nito ang kanyang pamilya. Never niyang hinusgahan ang kaibigan. Naiintindihan niya ang kalagayan nito. At ang isa pang nakakatuwa dito ay mahal na mahal siya nito bilang kaibigan. Kadalasan ito pang natatakbuhan niya kapag may problema siya, lalo na kapag tungkol sa pera. Pero ni minsan hindi siya nito siningil at kapag nagkukusa naman siya magbayad ay tumatanggi ito. Sasabihin nito na itabi na lang niya ang pera at kahit minsan hindi siya nito inaya sa trabaho nito. Ang sabi nito tama nang isa lamang sa kanilang dalawa ang marumi ang klase ng trabaho. Palagi nga niya itong pinagsasabihan para kasi sa kanya hindi ito marumi katulad ng paniniwala nito. Oo, at kung sino-sinong lalaki ang nakakasama nito, kung sino-sinong lalaki ang gumagalaw sa kanya. Pero napakabuti nitong anak, kapatid at kaibigan. At dahil doon kaya hindi ito marumi para sa kanya. Napakabusila kasi ng puso nito. Kaya mahal na mahal niya ito bilang matalik na kaibigan. At kahit kailan walang makakapantay dito. Les, bakit napatawag ka? Nasa club ka ba? Tanong niya dito na sagutin niya ang tawag nito. Oo siya. Nagising ba kita? Sorry ha. Excited lang kasi ako sa ibabalita ko sa iyo. Masaya ang sabi nito. Talaga Les? Ano ba yon? Pinakaba mo naman ako. Natatawang sabi niya dito. May racket na naman tayo siya. Take note, malaki ang kikitain natin dito. Muling excited na sabi nito. Wow talaga? Sana naman. At ano? Sunod-sunod na tanong niya. Bukas ko na sasabihin sa iyo ang buong detalye. Tumawag lang ako ngayon para sabihin sa iyo magkita tayo bukas sa favorite nating kainan. Alam mo, nakakasar ka. Pabitin ka pa eh. Kunyari nagtatampong sabi niya dito. Natawa naman ito. Pasaway na to, batukan kaya kita dyan. Nihintay na kasi ako ni Panot. Ayan o, wala nang tigil sa kakakaway sa akin. O siya, sige na, pabush na. Ako na taya bukas ha, kaya hindi mo na kailangan bukasan ng kayamanan mo no. Para namang pinagbabayad mo ko sa tuwing kakain tayo ah. O siya, sige na. Mag-ingat ka ha. Salamat nga pala. Uy, kikilatisin mo muna ang mga lalaking sinasamahan mo. Paalala niya dito. Okay po, kaibigan kong maganda.
Ako po ay magpapaalam na. Sayang naman ang kikitain ko kay Panot kung magdamag tayong magchichikahan dito. Babay na, best friend. I love you. Mwah. Paalam nito. O siya, sige, kaibigan kong sexy. Babay na. I love you din. Mwah. Sagot niya dito bago pinatay ang tawag. Napapailing na nahiga muli si Charlotte. Basta talaga sa mga racket, hindi nagpapahuli ang kaibigan niya. Sa lahat ng mga racket nito, ay hindi pwedeng hindi siya kasama. Dati-rati maiksi lamang ang buhok niya dahil medyo boyish nga siya kung gumalaw. Pero pinilit ni Leslie na mapapayag siyang mapahaba ito. Isang beses kasi nasubukan nila sumali sa isang pageant at siya ang nakasungkit ng corona. Kaya naman simula noon, pinahaba na nila ni Leslie ang kanyang buhok at halos lahat na yata ng patimpalak sa pagpapaganda ay nasalihan na nila. Karamihan doon ay naiuwi nila ang corona. Hindi kasi biro ang king kagandahan ni Charlotte. Napakaputi nito, makinis ang balat, animo alaga ng derma. Ngunit sa katunayan, hindi pa siya nakakapasok sa mga ganun lugar. Matangos ang ilong, likas na mamula-mulang labi, bilog ang mga mata na animo nangungusap palagi at nakahawig sa isang Korean actress. Hindi ito katangkaran ngunit hindi rin naman ito mababa. Kaya pansinin talaga ito. Siya yung tipong kapag dumaan ay hindi mo nalulubayan sa pagtitig. Ngunit boyish kung kumilos si Charlotte. Kahit manamit ganun din. Hindi siya katulad ni Leslie na sexy talaga kung manamit. Ngunit kahit ganun ay hindi pa rin may tatago ang kanyang ganda at perpektong katawan. Maaga pa kaya bumalik sa pagtulog si Charlotte. Samantala, maagang nagising si Denver. Nag-shower muna siya bago nagluto ng almusal. Kumakain na siya nang mag-ring ang kanyang phone. Sinagot niya ito nang makita si Jason ang tumatawag. "Morning, dude." Bati nito sa kanya. "Aga mong tumawag ah. Anong atin?" Tanong niya. "Dude, pasyal ako dyan sa condo mo mamaya ha. Inom tayo. Day off mo naman bukas, di ba?" Sabi nito. "Sige ba, ako ang taya sa pulutan. Ikaw nang bahala sa alak." Nakangiting sabi niya. "Okay, may pag-uusapan tayo eh." Sabi nito. "Wow, ano na naman kaya yan? Baka tungkol na naman yan sa akin ha. Babatukan na talaga kita." Sabi niya dito. "Basta, bye na. Marami pa kasing order na cakes." "Mamaya na lang ha. Kita na lang tayo dyan sa kondo mo." Paalam nito. "Sige bye. Ingat ka ha." Sagot niya. "Sige, salamat." Iyon lang at naputol na ang tawag nito. Hanga siya sa kaibigan si Jason. Dati hirap na hirap din ito sa buhay. Ngunit ngayon nasensado na. Nang makagraduate ito ng college ay nag-abroad ito ng 2 taon. Nang makaipon ay umuwi ito ng Pilipinas at nagtayo ng sarili nitong negosyo. Ito na ang bakery na minamanage nito. Nakuha niya lahat ng timpla sa bakery na kanyang pinapasukan sa ibang bansa at ito ang naging dahilan kaya tinatangkilik ng maraming customer sa mga gawa niya. At sa loob lamang ng 1 taon ay nakapagpatayo na siya ng 2 pang branch ng kanyang bakery na minamanage naman ng kanyang 2 kapatid. Nakabili na rin ito ng sasakyan, naipaayos ang bahay ng mga magulang nito at nakapagpatayo na rin ng sariling bahay. Malikot man sa babae si Jason, ngunit seryoso ito sa pag-ibig. Dangan nga lang at hindi pa ito nakakatagpo ng babaeng makakapagpatibok ng puso nito. Sa katunayan, ang bahay na ginagawa nito ay inihahanda niya kapag siya ay nag-asawa na. Kaya sa lahat ng mga naging babae nito, wala pa ni isa man na nakatungtong sa bahay nito. Natatandaan pa niya na sinabi nito nang dadalhin lamang niyang babae dito ay ang kanyang magiging katuwang. Naisip niya tungkol sa sasabihin nito. Ano naman kaya sasabihin ng mukong na yun? Hay, pasaway talaga. Sa bagay matagal na rin kaming huling nagkaharap sa inuman, sabi niya sa sarili. Itinuloy na niya ang pag-aalmusal at nang matapos ay naghanda na para sa pagpasok sa kumpanya. Itutuloy.